Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lang ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest valuable issue. So yung ating pag-uusapan sa ngayon mga kapolitika is itong maging bukbukan bukas ng Akari Chargers versus dito sa Creamline Coal Smasher. Ating titingnan at imahimayin sino ba talaga yung team na mas lamang at mas may advantage na maging champion dito sa ating PVL reinforcement. And kasi yung doon sa live, kasi napanood ko yung live mga kapolitika ng laro dito ng PLDT kontra sa Akari Chargers. So merong mga comment doon yung mga supporters ng Creamline Coal Smasher kung sino ba yung team na gusto nilang manalo. Okay, kasi nagbabasa-basa tayo ng mga comment because that's how we get the pulse of the people. So doon, base sa mga comment doon is gusto doon lang manalo itong Akari Chargers kasi yung Akari Charger daw is kung yun ang makakalaban ng Creamline Coal Smasher ay may possibility daw na mananalo itong Creamline Coal Smasher. Kumbaga easy win ito para sa Creamline, which is hindi naman tayo nakakasiguro rin talaga kung talagang maipapanalo nga ng Creamline until such time na talagang magbugbugan sila bukas. Okay, so dito is gusto doon nila may panalo ng Akari Chargers itong laro, okay, kontra sa PLDT. Okay, so doon sa live yan mga kapolitika base doon sa mga naging comment. Okay, but hindi naman natin masasabi rin talaga na kung PLDT yung nanalo dito kontra sa Akari Chargers and then PLDT versus Creamline sa finals ay sure na maipapanalo ng PLDT yung laro. Hindi po ganoon kasi hindi nga natin alam yung mga maging adjustment ng ng Creamline kasi doon sa naunang bakbakan nila is naipanalo ng PLDT. But hindi po ibig sabihin na naipanalo ng PLDT yung naunang laro is mananalo rin sila the next time. Okay, hindi po ganoon. Kasi meron sometimes yung mga teams is yung tinatawag natin na inconsistency. Okay? So ganun lang po yun. So dito tayo sa maging sagupaan ng Creamline Coal Smasher versus dito sa Akari Chargers na pinaka-inaabangan. And last month is ilang beses natin itong na-mention na i-report dito sa ating YouTube channel mga kapolitika kung sino yung nagsusubaybay dito sa atin is gusto natin pinupush ng mga supporters at mga tagahanga ng dalawang teams na magkalaban nga sila kasi sila yung top 1 sa top A sa pool A and then sa pool B naman is top 1 itong Akari. So kumbaga iisa lang sa kanila itong mga teams na napasali sa top 4 and even dito sa quarterfinals mga kapolitika ay talagang mga best of the best teams yan. Okay, but sad to say is talagang iisa lang ang talagang tatanghaling nangingibabaw dito sa mga magagaling na kupunan or mga teams. Okay, so it's either itong Akari Chargers or itong Creamline Coal Smasher at ito yung aabangan natin bukas mga kapolitika. So yung maging schedule bukas September 2, Monday po sa 4 PM is maglalaro yung third place itong PLDT High Speed Hitters versus dito sa kanilang sister team na Signal. So kung sino yung mananalo sa kanila ay sila yung maging bronze medalist. But I think ang sinasabi doon ni Coach Rald or itong sa PLDT ay meron daw sila mga players na injured. At in fact, meron nga daw na pronouncement na kanina hindi sila makakapaglaro para sa invitational. Yung merong mga foreign teams na sasali dito ay makipaglaro dito sa ating mga local teams. So hindi daw sasali itong PLDT base doon sa kanilang notice. Alright, so dito naman mga kapolitika sa magiging laro ng Akari versus Creamline is 6 PM na po yan bukas Monday. So ito yung official na schedule at inaabangan nga ng lahat. Okay, so ang tanong ngayon ng nakararami is may papanalo kaya ng Creamline Coal Smasher itong laban nila kontra dito sa Akari Chargers, knowing na itong Akari is wala pa silang talo ever since nag-start itong PVL reinforcement. So natalo nila yung mga malakas na team just like Petrogas, itong Capital One, and even itong PLDT, although talagang may daya doon sa naging laro. Nakikita natin na itong PLDT sana ang nanalo dito sa labanan kontra sa Akari Chargers. So first loss sana yun ng Akari Chargers. So mga kapolitika, ba't dito sana magiging laro ng Creamline Coal Smasher? Ano ba yung mga magiging weakness ng Creamline at ano ba yung magiging weakness ng Akari Chargers? Kasi sa nakikita natin dito is merong advantage rin talaga itong Creamline Coal Smasher. Okay? At bakit natin nasabi yun? Kasi talagang
even nga doon sa naging laro nila kontra sa Signal HD Spikers ay ilang beses na pwede nang tapusin actually ng Signal yung laro, but hindi po nila kayang pwersa, okay, yung determination at yung momentum ng Creamline Cold Smasher. So yung advantage nila, as usual, yung kanilang import na si Erica Stanton, na kung saan is ngayon talaga nagpakitang gilas, talagang humahataw ng puntos dito sa doon sa semis at baka rin dito sa finals. So ang nakikita natin dito, itong consistency ni Erica Stanton, na kung saan is talagang nag-show up na yung kanyang flexibility dito sa laro. Kasi pag meron kasi mga players, iba mga kapolitika, na weather lang yung laro. So ibig sabihin doon sa previous na match is magaling sila, and then after that is naging off na yung laro nila. Ito yung mga players na tinatawag natin na weather lang yung laro nila. Okay, so merong times na nagsa-shine sila at meron ding times na nagde-decline yung kanilang performance. Okay, but itong si Erica Stanton is talagang ito ang mahigpit na makakalaban dito ng Akari Chargers at dapat nilang bantayan. And dito naman sa aside dito kay Erica Stanton, ang dapat rin bantayan ng Akari is itong si Bernadette Pons. Okay, kasi hindi lang nagre-rely sa import itong Creamline just like the other teams na natalo doon sa quarterfinals, dahil nga nagre-rely lang sila sa kailang import. Itong Creamline Cold Smasher ay ibahin po natin kasi andyan si Bernadette Pons, andito si Gumabaw, at the same time andito yung kailang mga middle blockers, namely itong si Panaga, at the same time itong si Bea De Leon. So sobrang dami ng mga players ng Creamline na kung saan is nag-i-stand out nga during matches. So sobrang dami rin ng babantayan ng Akari Chargers. Now ang dito, ang magiging weakness lang din ng ng Creamline Cold Smasher ay itong setter. Okay, kasi lagi natin sinasabi na ang setter is siya ang nagsiset para i-spike ng mabuti ng spiker. So kung hindi maganda yung set ay naman ang gagawin ng spiker dito, kung saan is sometimes ito yung naging reason bakit naging off yung laro ng spiker, dahil pangit yung receive at yung passing ng setter. Okay, so dito naman tayo sa side ng Akari Chargers mga kapolitika. Okay, so andyan si Laxina, andyan si Sultones, same as usual, at itong kailang import na si Oli Ocaro. Okay, actually mas malaki pa nga ata yung naging points ni Oli Ocaro kontra dito kay Erica Stanton, or I think tied lang yung score nila kahapon, hindi ko masyadong matandaan mga kapolitika. Okay, but so far ang maging struggle lang talaga din dito ng Akari Chargers nakikita ko is itong kailang libero. Okay, at itong mga receive ni Oli Ocaro, kasi merong mga times or mga moments na na weak yung kanyang receive. So kung weak yung kanyang receive ay mahirapan din yung setter na mag-pass ng bola doon sa spiker. Okay? And mga kapolitika, abangan po natin yan bukas, again 6 PM po yung maging laro ng Akari Chargers versus dito sa Creamline Cold Smasher. Kasi sa tingin ko dito, bakit sila yung mga teams na, although dito sa Creamline medyo malinis yung pagkapanalo nila, pero dito talaga sa Akari Chargers ay nakikita talaga natin na talagang niluto yon at talagang sinet up na sila yung mga kalaban ng Creamline. Kasi nga ito yung pinupush mga kapolitika ng kumbaga ito yung public demand ng nakarami na sila ang magkasagupaan sa finals. So which means kung nabigay ng PVL yung gusto ng nakararami, ay talagang yun ang isa yun sa mga ticket para mapuno yung venue. Okay, isa yun sa mga reason para mapuno yung venue, kasi andito nga yung di ba? Andito nga yung Creamline na kung saan is talagang magnet dito sa mga tao, at the same time itong Akari Chargers na malaki ang bigay dito sa PVL. Ito po ang ating personal na opinion mga kapolitika. Okay, so far ito yung ating talakayan today, itong maging sagupaan ng Creamline Cold Smasher versus Akari Chargers. Mga kapolitika, sino sa tingin nyo ang mananalo bukas, ang tatanghaling championship dito sa final round ng PVL Reinforcement? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo dito sa ating mga latest volleyball issue.